Hi guys. O, Saturday morning, tulog pa yung mga apo ko eh. Isa lang si Master lang alabas at yung sinusumpong ng ubo-ubo. Ayun, alam mo may nervous. So, pagpatuloy ko yung aking nag-request kasi kahapon. Ha? Sige. Dito daw siya ihi sa labas. Dalian mo at ako nagla-live ako. Ako si Lolo. Doon ka na kasi sa banyo. Dito ko lang. Sige. Dito daw siya. May pasyente pa ako. Naglalaba pa ako. Dadagdagan ko pa yung luto. Sige, dito ka na. Saan ka ba ihi? Dito ka na ihi sa may, request niya. Diyan ka na dumura din. Alam mo, may ubo siya. May pneumonia din siya. Wala na siyang barley, matagal na 3 weeks na ata. Hindi nagbaba, mahal kasi. So far. Kaya lang talagang idadaos ko yun kasi. Padaan mo na luto, tatapusin ko lang yung luto ko. So, yung apo ko kagabi bago umalis. Hindi kasi siya kasama namin, pero yan umuwi dito madalas kasi paglipat namin, saka pa kami magsama-sama ulit. So, yung request niya sa akin, binigyan ako ng pambili ng sopas kasi yun talaga po ang gusto nilang sopas. So, ang pagsusopas ko kasi iba, sabi nga nila, Lola, magsopas ka kasi the best yung sopas mo. Hindi po ako talaga naggigisa. Kasi binabawal ko nga halos dito ang mantika sa bahay kasi alam mo naman, mga bata may kahinaan ng mga immune system nila yan, lalo na mga nagpupuyat. Iba kasi ang kondisyon ng mga apo ko. Yung health condition nila is iba related sa ordinaryong mga bata dyan, mga kasing edad nila. Iba po yung history nila. So, kailangan talaga po yung tuto ko. Saka ko na lang po i-reveal sa inyo kung bakit. So, ang mga immune system talaga, isa yun sa mga na ang masyado akong nakaano dun dahil yun lang ang alam ko na kahit sinong tao naman di ba yun ang immune system lang talaga pampatibay ng katawan natin at panlaban sa lahat. So eto, hindi ako gumagamit palagi ng mantika, maliban na lang kung bumibili sila dyan ng mga ready to to chow nila, so wala akong magawa. Ngayon ito lang po ang way ko ng pagluto ng sopas. Ito po, ayan lang, kalahating kilo sopas, yan na po ang kalalabas. And then habang kumukulo po yan, ito lang po ang ingredients niya. Ayan, isang 1/4 ata ito, 260 grams na corned beef, tsaka 5 perasong hotdog, and then yan. Mas kasi ako sa maraming gulay, mas hilig ako sa gulay. So, tsaka isang angel na evap, tsaka kunting asin, yun lang po. Panghilamos daw ng lolo nyong mata, hiyalid, both eyes. Lagyan nyo na. Tatakal lang. Pamatak na. Mamaya na, pag bumili na ng tingnan nyo, may extra pa yan. Sa mata niya, kasi bulag na, kailangan bumili ako ng baby shampoo panglinis sa mga mata niya. Baby shampoo panlinis sa mga mata. So, safest na sabon talaga, baby shampoo. Order po yan ng doktor. So, yan, extra tayo sa pagluluto. Extra si Lolo. So, ayan na po yan. Pag kumukulo, ganyan, ilalagay ko lang po yan. Sama-sama na po yan dyan sa paglalagay. Sasama ko na lang po yan dyan. So, ito, dumadami. Kailangan pa rin ng tubig kasi medyo gumulang ang tubig. Ayoko din naman na malapot. So, kukuha tayo dito ng pinakuluan na tubig. Yan, galing po sa kulo. Ito, wala po kaming thermos na basag. So, ito, hahabulin natin yung tubig na kulang. Maglagay kayo ng kulang dito na tubig, tsaka yan. Yan lang po. Yan lang talaga si Lola. Magluto yan. Sasabay ko na po yung hotdog. Sabay-sabay na po yan. Para po hindi matusak yung ating paglusak po kasi ang hindi na rin po masarap kainin. So, sabay-sabay ko na po yan.
Sa pagkulo po nito, sabay-sabay po naluto. Yung taas na. Ginagawa ko. Simpleng-simpleng almusal na gustong-gusto ng mga bata. Yan, kunting asin, paminta. Pag nagkulo, lalagyan ng gatas. So, yan. Tingnan mo po. Ulang pa rin yung tubig kasi gustong-gusto nila yung maraming sabaw. Pag natuyo kasi po to, tuyo na. So, maghahabol tayo ng pagkulo na tubig doon para mahabol ko po ito. Ganyan-ganyan lang po. Kukuha tayo ng paminta dito kung meron tayo makitang paminta. Saan ba mga paminta ko dito? Ito, may paminta. Oh, yan lang. Oh, hindi, nagkatalo na. Hindi na kailangan ng maraming chiche-boreche dito. Katalo na po yan. Then may gatas. Ayan, konting magic sarap. Gatas. Minsan po na namimiss ko rin po kasi ang magluto. Hindi po ba dati na ako, 2 na po naging restaurant ko. Pero marami po ako. Hindi rin po nagluluto. Yan. Mamaya po pagkulo nito is luto na. Dadagdagan ko na lang ng tubig na pinapahabol ko dun sa tikman natin. So, ilalagay na po natin yung gatas. Kasi the more na maraming gatas po, mas masarap. Yung gatas lang po ang nagpapalasa dito eh. Gatas. Malaking partisipasyon ng gatas lagi sa pagluluto. Kala niyo si Lola Menyo ha. Kala niyo sayaw-sayaw lang, laba-laba lang. Lahat gagawin ni Lola. Ayan o, tingnan niyo po. Nahabol lang ako ng konting sabaw-sabaw pa. Pero yung ito pwede na po kainin yan. Kasi kailangan nyo naman dito. Kung isang kulo lang to, okay na. Sarap po, sarap. Itimplahin lang natin yung asin. Yan, titimpla lang tayo at medyo malabnaw. At saka kulang na. Kasi depende kasi sa ginagamit natin na mga paminta. May paminta talagang malasa. Lalo na yung mga Batangas. Yung mga nabibili kasi dyan, di mo alam kung ano yan, bili lang ng bili. Pero kung ako po nagpupunta ng palengke, pag ako po nagpupunta ng palengke, kahit mahal yun, basta alam kong puro na paminta, yun ang binibili ko. Lalo na yung mga crack o kaya bilog. Inaano ko lang yun kasi mas gusto ko yun malasa. Unlike dito sa mga ito, ganyan, wala talagang lasa. Kahit damihan mo pa yung lagay. So, kulang pa rin sa asin. Depende kasi sa panlasa. Dito po sa amin, hindi kayo maniwala. Tinatago ko ang patis. Patis. Pero ako nagbabagoong ako kasi yun lang po talaga yung ulam ko. Mahilig po ako sa bagoong. Kaya lang dumadating na pag may edad ka na, nagkakaroon ka na ng mga allergy. Pwede na. Pwede na po. Pag puno na po, pwede na po yun. Pero yung i-recommend ko pong masarap talagang gatas sa mga ganun, mahal lang. Yung mga Alpine, sarap talaga. Masarap yung mga ganyan na gatas. Yung mga sinauna ba. Yung mga namin. Mga gatas nung una, Darigold, Alpine, Alaska. Yung Alaska hanggang ngayon meron naman. May Alpine. Siguro meron pang Alpine. Kulang lang siguro sa promotion. Pero talagang masasarap po yun sila. Marami na pong mga gatas na bago. Pero iba po talaga yung dating ng mga original. Yan. Tingnan niyo po. Yan lang.
Pagkakulo niyan, pwede na. Pagkagaling ko po dito, ikot po tayo dito. Yan. Kailangan niyo po, alis na po kasi kami ulit dito, kaya ganito. Alam niyo po ba, kailan na kami dumating dito, hindi nga po namin yun naipasok kasi hindi mo alam kung bakit hindi kami matuloy-tuloy dito. Napakaraming problemang dumadating na hindi mo gugustuhin. Totoo po yun. Pag talagang hindi binigay sa iyo talaga ni Lord na hindi ka dapat doon, gagawa po ng way na may mga darating na rimalaso. Ibig sabihin ng rimalaso, term kasi ng mga Bisaya. Yan darating at darating na magkakaroon ng problema na hindi mo inaasahan. Hindi nga po, tingnan mo po, ito din po yung kalagayan namin nung pumasok po kami dito. Nakaisang buwan na po kami nung Agis, 11, 10, yun. Pero, hanggang ngayon, di po namin, ngayon, lilipat na kami, sana talagang ibigay na ni Lord yung lilipatan ko kasi yun ang nakikita kong kabi sa amin. Marami na ako, naghirap ako. Ilang weeks ako naghahanap ng malilipatan. Pero talaga pong hindi ko magawa-gawa. Hindi ba hindi ko makuha-kuha yung mga taong gusto kong kausapin, mga may-ari, nagpapaskil naman ng kurent, hindi mo makontak-kontak. Ginagawa mo naman lahat ng effort naman, pero hindi. Pero dumating pala yung punto na kahit hindi mo hanapin, may darating at para ialok sa'yo. Yun po ang nangyayari ngayon sa amin kung bakit kami makalipat. Sana po ito ibibigay na sa amin ni Lord kasi hindi naman ito kalayuan sa amin. Magkadikit lang po yung pader namin. So, napakalaking bagay po na una-una, hindi na kami maghanap ng libu-libong bayarin sa sasakyan para makalipat kami. Lipat kwarto lang kumbaga. So, napa-blessing na po ito. So, ngayong umaga, dahil hindi ko pa alam kung kailan malipat ang ban ko sa live, alam mo naman, nagkamali ako, nagkasala ako kay Facebook. Sana po matapos na. Kasi namimiss ko pong mag-live, kaya dito na lang po muna ako. Tsaka medyo tagilid talaga ako. Paglabas ko po dito, nade-discern ko po talagang magiging iba na yung takbo ng buhay namin. Kasi may mga plano kami ng mga apo ko na siguro sa pagtutulungan namin, sa pagkakapit-bisig namin, at sa muli namin pagkakaunawaan, pagkakaisa bilang isang pamilya, nalalabanan namin ang mga problemang dumadating ngayon. Karamihan lalo na financial. Yun nga po, number 1, financial, kasi marami po akong mga estudyanteng kolehiyo. Masakit po sa loob ko na hindi po makapag-aral kasi yun po yung pinangarap ko. So ngayon po, pare-pareho tayo. Ang importante po, salamat kay Lord, hindi po ako natuluyan nagkasakit. Dahil kung nagkasakit po ako, talaga po, ako na po nagsasabi sa tatamad ng mga apo ko dito, pare-parehong babaho po mga yan. Kaya go back to normal naman po. Ayan na naman yung aking laba-laba. Ito na po. Dimple, kain na kayo. Ito na, hindi na. Okay na tong tubig na to. Yan. Si Papa, pakainin na Bye-bye po. Thank you for watching.